Merong mga nenabilities sa kwento na may kakayahang tapusin ang laban sa pamamagitan lamang ng isang tira o tinatawag nating one-hit abilities. Naging posible ito dahil sa iba't ibang dahilan. Merong mga nenabilities na nakakapaslang agad ng kalaban dahil sa sobrang lakas ng nen-user. Meron namang abilidad na tumatapos agad ng kahit na sino dahil nakumpleto na ang kondisyon na kinakailangan ng kakayahan. At merong mga pag-ataking kayang makawanhit ng katunggali dahil sa paggamit ng walang kapantay na kapangyarihan. Ang mga one-hit abilities na ito mga idol ay pinagsama-sama ko sa video na ito at inarango ko mula sa top 10 hanggang top 1. Ano kaya ang nen ability na nakakuha ng ikaunang pwesto sa pinakamalakas na one-hit ability ng kwento? Sasabihin ko yan sa huling parte ng video na ito. Top 10. Scream. Ang Scream mga idol ay pagmamay-ari ni Nov, ang hunter na kilalang kilala natin dahil sa nakakabilib niyang kapangyarihan na lumikha ng mga portal at lagusan. Sa abilidad din na ito ni Nov, konektado ang kanyang one-hit nen ability na Scream. Sa oras na pinaghiwalay ni Nov ang kanyang mga palad matapos itong pagdikitin, makakalikas siya ng isang portal sa kanyang mga kamay na maaaring ipambalot sa katawan ng mga kalaban. Kapag binigkas niya ang salitang close, magsasara ang portal na nalikha at maiiwan sa ibang dimensyon ng bahagi ng katawang nabalutan ng portal. Magreresulta para maputol ito o matapyas mula sa katawan ng kalaban ni Nov. Ibig sabihin, kung ulo ng mga kalaban ni Nov ang nabalutan ng Scream at isinara ito ng hunter, mapupugutan ng kaawa-awang biktima at mapapaslang sila ng agaran dahil sa one-hit ability ng hunter. Napunta sa ika-10 pwesto ang Scream dahil hindi pa sapat ang impormasyong meron tayo sa kakayahan. Hindi pa natin alam kung magagawa ba ni Nov na mapugutan ng kahit na sino o merong limitasyon ng Scream sa mga kalabang may mga pambihirang katawan. Top 9. Nen Needles. Ang mga manipulation abilities idol, kagaya ng Nen Needles ni Illumi ay kadalasang kayang makawanhit talaga ng kalaban dahil sa oras na natapos na nila ang kondisyon na kailangan ng kanilang mga Nen abilities, tapos na din ang laban at pwede na nilang gawin ang kahit na anong gusto nila sa kanilang mga biktima. Sa lahat ng mga manipulation abilities na ito, kay Illumi ang ipinasok ko sa ating listahan dahil para sa akin, lubhang nakamamatay ang kanyang mga Nen Needles. Matapos ihanda ang kanyang mga karayom, nilalagyan ni Illumi ito ng sangkaterbang nen para itusok sa ulo ng kanyang mga target, diretso sa utak ng mga ito. Dulot ng dami ng nen na meron ng mga karayom, kadalasang namamatay agad ang mga natamaan ng karayom at nakokontrol sila ni Illumi bilang isa ng bangkay. Minsan, ang mga taong meron lamang isang Nen Needle sa kanilang ulo ay may pag-asa pong mabuhay kapag natanggal nila ang karayom. Pero hanggat nakatarak ito sa kanilang mga utak, susundin nila ang pinag-uutos ni Illumi hanggang tuluyan silang mamatay. Huwag natin kakalimutan mga idol na si Illumi ay isang ekspertong assassin na umamamaslang. Kaya ang pagbato ng karayom patungo sa kanyang mga target ay nagagawa niya sa isang iglap. Dahilan para mas maging nakamamatay at magkaroon ng kakayahang makawanhit ng kalaban ang Nen Needles ni Illumi. Top 8. Aura Ball. Pangkaraniwan na lamang sa mga Nen users ang lumikha ng bolang gawa sa Nen. Pero ang kaibahan ng Aura Ball ni Razor ay kaya nitong makawanhit kapag tumama sa kahit na sino. Nakakalikas si Razor ng bola ng aura sa isang iglap at naipapatama niya ito sa kanyang mga katunggali na parang tumitira ng bola sa isang laro. Natatandaan nyo ba noong pumasok ang Phantom Troop sa Grid Island sa pamamagitan ng isang yate? Sinalubong sila ni Razor at pwersahang pinalabas sa Grid Island. Pagkatapos ay lumikha siya ng Aura Ball at hinampas ito na parang bola ng volleyball. Tumama ang pag-atake sa yate, kaya parang laruan lamang ito na biglang sumabog. Halos ganito din ang ginawa ni Razor noong sinuway ng isa sa mga death row convict na si Bopobo ang rules ng Grid Island. Nagpalabas si Razor ng maliit na bola sa kanyang mga palad at ibinato ito sa mukha ni Bopobo na parang baseball. Pag-ataking nagpasabog sa buong ulo nito. Nagawa ni Razor ang lahat ng ito gamit ng Aura Ball na nalikha niya lamang ng ilang segundo. Gaano pa kaya kalakas ito kung bubuhusan niya ng mas maraming nen ng kanyang mga Aura Ball? Top 7. Rising Sun. Hindi lamang isa sa mga pinakanakamamatay, kasama din sa isa sa mga pinakanakakatakot na nen ability ang Rising Sun ni Phaeton mga idol. Dahil sa tulong ng abilidad na ito, nadadala ni Phaeton ng impyerno sa lupa para tapusin ang kanyang mga katunggali. Inuumpisahan ni Phaeton ng Rising Sun sa pakikipaglaban ng mano-mano at kapag hindi siya nagtagumpay sa pagtalo ng kanyang mga kalaban gamit ng kanyang sandata, lilikas si Phaeton ng isang baluti na babalot agad sa kanyang katawan. Tinatawag itong Painpacker. Pagkatapos ay maglalabas siya ng isang maliit na bola ng aura na unti-unting lilipad sa kalangitan. Ang bola ng aura na ito ang magbabagong anyo para maging isang maliit na araw.
kaya tinatawag ang abilidad bilang Rising Sun. Kapareho ng araw, nagdadala ng matinding init ang Rising Sun mga idol, kaya agad na nasusunog ang kapaligiran at natutusta ang mga kalaban ni Phaeton dahil sa mataas na temperaturang inilalabas ng Rising Sun. Sa sobrang tindi ng abilidad na ito mga idol, kamuntikan ng mapatay ni Phaeton ng mga kapwa niya membro ng Phantom Troop noong minsang sinubukan ng mga ito na panoodin sa Phaeton sa paggamit ng kakayahan. Ayon pa kay Finks, kayang-kaya ng Rising Sun na burahin ng mabilisin ng isang tao kapag hindi nakalayo ang mga ito sa lawak ng epekto ng Rising Sun, nagpapatunay sa pagiging one-hit ability ng kapangyarihan ni Phaeton. Top 6. The Sun and Moon. Si Chrollo ay nagtatagli ng mga kakaiba at napakalalakas na abilidad. Pero ang masasabi kong pinakamakapangyarihan sa lahat ng nanakaw na ability ng leader ng Phantom Troop ay walang iba kundi ang The Sun and Moon. Ito ang kakayahan mga idol na nagbibigay kay Chrollo ng marka ng araw sa kanyang kaliwang kamay at buwan naman sa kanan. Kapag ipinanghawak niya ang alinman sa mga kamay na ito, nalalagyan niya ng marka ang kanyang mga target depende sa kung anong kamay ang kanyang ipinanghawak. Kung pareho niyang ginamit ang kanan at kaliwa, magkakaroon ng parehong marka ng buwan at araw ang biktima ni Chrollo. Ang mga taong may marka ng The Sun and Moon ay nagiging isang buhay na bomba at kapag napagdikit nila ang marka ng buwan at araw, sasabog ang kanilang katawan kasama ang mga taong nasa paligid nila. Ganito din ang mangyayari kung kunwari ay napagdikit nila ang marka na meron sila sa kanilang kamay sa markang meron ng ibang tao. Pareho silang lilikha ng malaking pagsabog. Ito ang rason mga idol kaya nagagawa ng The Sun and Moon na maka-one hit hindi lamang ng taong nalagyan ng marka, kasama din ang mga taong malapit sa pagsabog. Higit pa dito, ang dahilan kaya naungusan ng The Sun and Moon ng iba pang one-hit abilities sa ating listahan ay dahil ang kakayahang ito ay pinapalakas ng Nen after death, o ang Nen na lalong lumalakas sa pagkamatay ng nagmamay-ari. Sumakabilang buhay na ang orihinal na nagmamay-ari ng The Sun and Moon, pero imbes na mawala ang kakayahan sa libro ni Chrollo, lalo itong lumakas para makapambiktima ng marami pang tao. Top 5. Big Bang Impact. Ang isa sa mga unang naipakitang Nen ability na kayang makawahnit ng kalaban ay ang Big Bang Impact na pagmamayari ng miyembro din ng Phantom Troop na si Uvogin. Parang gumagamit lamang ng isang kamao na nababalutan ng Nen ang Big Bang Impact mga idol, pero tiyak na malilipo lang kahit na sinong sasalo sa buong lakas nito. Noong ginamit ni Uvogin ang Big Bang Impact, nagawa niyang pasabugin ng kalupaan na kanyang sinuntok. Nakalikha din siya ng napakalaking puwersa na parang nagmula sa pagbagsak ng isang missile at nabura niya ang miyembro ng Shadow Beast na si Worm kahit hindi niya ito direktang tinamaan. Tugmang-tugma ang epektong ito sa sinabi ni Uvogin na kaya niyang wasakin ang katawan ng kahit na sino kapag nagawa niyang mailagay ang sapat na orang kinakailangan ng isang Big Bang Impact. Ibig sabihin, kung nagtagumpay lamang sana si Uvogin na masuntok si Kurapika gamit ang kanyang full charge Big Bang Impact, bago pa man magamit ng Hunter ang kanyang chain jail o ang kadenang nilikha para lamang sa mga miyembro ng Spiders, siguradong may paglalagyan si Kurapika at hindi na niya magagawang magsisipa dahil sa pagtapos agad sa kanya ni Uvogin gamit ang Big Bang Impact. Top 4. Terpsichore. Ang mga Royal Guards ng Chimera Ants katulad ni Pitou ay talagang napakalalakas, kaya walang duda na ang kanilang mga Nen abilities ay kayang makawanit ng kalaban, lalo na ang Nen ability ni Pitou na tinatawag na Terpsichore. Ito ang abilidad mga idol na nagpapahintulot sa Royal Guard na magpalabas ng isang Nen Beast na may hitsurang katulad ng isang balerina. Meron itong mga kwarda sa bawat daliri na nakakonekta naman sa katawan ni Pitou. Ang Terpsichore mga idol ay nagagawang palakasin ng kalamnan sa mga kamay at binti ni Pitou, pagbabagong nagpapabugso sa lakas ng Royal Guard at tumutulong sa kanya upang makapagbitaw ng napakabilis na pag-atake na kumukonsumo lamang ng 0.1 second. Ibig sabihin mga idol, kayang-kaya ni Pitou na butasin ng tiyan o iwanhit ang puso ng kalaban gamit ang bilis ng Terpsichore. Nagkataon lamang mga idol na hindi natin ito nakita dahil ang mga Nen users na kinaharap ng Royal Guard ay ang mga pinakamalalakas na karakter sa istorya. Halimbawa dyan si Netero na pinabilis ng kanyang mahabang karanasan sa pakikipaglaban at si Gon na pinalakas naman ng panatang kanyang nilikha. Ganun pa man, kahit sobrang lakas ni Gon sa kanyang adult form, nagawa pa rin ni Pitou na pinsalain ang ating bida gamit ng Terpsichore na pinapalakas ng Nen after death. Kung nahuli siguro ng dating si Killua, baka maabutan na lamang niya ang butas na katawan ni Gon dahil sa napakabilis na pag-atake ng Terpsichore. Top 3. Zero Hand. Si Netero ang kinilala noon bilang pinakamalakas na Nen user sa kanyang panahon, kaya hindi nakakagulat kung nagtataglay siya ng isang one-hit ability. Ito ang Zero Hand,
ang isa sa mga atakeng pinapakawalan ng Guanyin Bodhisattva ni Netero. Upang magamit ang kakayahan, itinataas ni Netero ang kanyang isang kamay at nagdadasal siya ng buong puso. Sunod nito, lalabas ang estatwa ng Guanyin sa likod ng kalaban ni Netero para ikulong sa pagitan ng kamay nito. Habang hawak ang target, magbubukas ang bibig ng Guanyin at magbubuga ng sangkaterbang nen patungo sa kalaban ni Netero. Ang lakas ng pag-ataking ito ay pinapaniwala ang hindi masusukat sapagkat gumugol si Netero ng ilang araw sa pag-meditate para ihanda ang pag-atake. Ginamit lamang din ito ng matanda bilang huling alas kontra sa hari ng mga langgam na si Meruem at ibinuhos niya ang lahat ng natitirang nen sa kanyang zero hand. Kaya matapos ito, naubos ang lakas ni Netero at lubhang tumanda ang kanyang pangangatawan. Bagamat hindi tuluyang natapos si Meruem, nagtamo naman ang hari ng maraming pinsala kahit panabayayaan siya ng napakatigas na pisikalidad. Kaya, hindi may papagkaila mga idol na kung sa ibang nen users ginamit ni Netero ang kanyang zero hand, tiyak na mawawanit niya lamang ang kanyang mga kalaban. Top 2. Jajankenrak. Ang Jajanken ng ating bida na si Gon ang isa sa mga pinakasimple pero napakalakas na nen ability ng kwento. Lalo itong naging malakas noong ginamit niya habang nasa kanyang adult form. Alam kong hindi nyo pa nakakalimutan mga idol ang tagpo kung saan lumikha si Gon ng isang panatang magpapahiram sa kanya ng lakas na tataglayin niya pa lamang sa hinaharap, kapalit ng kanyang mismong buhay. Nagbigay ito kay Gon ng sangkaterbang nen na hindi lamang nagpalaki sa kanyang katawan, nagpalakas din ng kanyang mga kakayahan, lalo na ng Jajankenrak. Noong ginamit ni Gon ng pag-atake kontra sa Royal Guard na si Neferpitu, nagawa ng batang hunter na mabasag ang pagmumukha ni Pitu. Mapatalsik ito ng ilang kilometro sa gitna ng kagubatan at matanggalin ito ng wisyo papalapit sa kamatayan. Nagpapatunay sa pagiging one-hit ability ng Jajankenrak. Partida, si Pitu ay nagtatagli ng katawang hindi basta-basta nawawasak, pero hindi siya umobra sa Jajankenrak ng ating bida. Sa pagkatapos ng laban ni Gon at ni Pitu, nagpakawala pa si Gon ng isang Jajankenrak na 10 beses ang laki kumpara sa kadalasan niyang ginagamit. Nagdulot ang lakas ng kakayahang ito para hindi makalapit sa Killua, mabura sa mundo ang katawan ni Pitu, at mawasak ni Gon ang malaking parte ng kagubatan kung saan niya pinakawalan ng kanyang Jajankenrak. Top 1. Rage Blast. Ang abilidad na nakakuha ng top 1 sa ating listahan ng one-hit nen abilities ng Hunter x Hunter ay walang iba kundi ang Rage Blast ng hari ng mga langgam na si Meruem. Noong nag-agaw buhay si Meruem dahil sa pagsabog ng bombang nasa katawan ni Netero, iniligtas siya ng kanyang mga Royal Guard sa sila Puf at Yupi. Dulot nito na nambalik ang katawan ni Meruem sa dati at nakuha niya ang nen abilities ng kanyang mga Royal Guards. Kabilang sa makakayahang ito, ang Rage Blast ni Yupi. Ang pag-ataking ito mga idol ay napapakinabangan ng Royal Guard kapag pinapalaki at pinapalobo niya ang kanyang katawan. Pagkatapos ay pinapasabog ni Yupi ang kanyang sarili para wasakin ang lahat na nakapaligid sa kanya. Napakalaki ng pinsalang nililikha ng Rage Blast mga idol, kaya kinatatakutan ito ng bawat miyembro ng Chimera Anti-Extermination Team. Pero hindi pa ito ang sukdulang potensyal na meron ng Rage Blast sapagkat makikita ang tunay na lakas nito at ang kakayahan nitong makawanhit ng kahit na sino noong ginamit ni Meruem ang abilidad. Sa berasyon ni Meruem, hindi na niya kinakailangang palubuhin ang buo niyang katawan. Pinapagbago na lamang ng hari ang kanyang braso at nagpapalabas siya ng bibig sa kanyang mga palad. Sunod nito ay mag-iipon siya ng malaking bola ng oras sa kanyang kamay at papakawalan nito patungo sa kanyang target. Noong tumama ang Rage Blast ni Meruem sa kabundukan, nagawa ng hari na mawasak agad ito nang hindi siya pinagpapawisan. Ibig sabihin, kayang-kaya ni Meruem na magbitaw ng sunod-sunod na Rage Blast kung gugustuhin niya. At sigurado na kahit isa lamang sa mga Rage Blast na ito ay magagawa ng makapaslang ng mga matatamaan. Ang top 10 one-hit nen abilities na nabanggit ko mga idol ay may kapangyarihang tapusin ang laban sa pamamagitan lamang ng isang tira. Kapag ito ang ipinakita nila sa isang duelo, alam mo nang may paglalagyan ng kanilang mga katunggali. Ganun pa man, nakabase lamang ang listahan na ito sa aming sariling kriteriya, kaya kung may gusto kayong idagdag na nen ability o meron kayong sariling berasyon ng pagkakasunod-sunod, pwede nyo itong i-comment sa ibaba para mapag-usapan pa natin ng mas masansinan ang mga one-hit nen abilities ng Hunter x Hunter. Ito po ang aking top 10 one-hit nen abilities ng Hunter x Hunter. Sana po ay nagustuhan yung aking paliwanag. Kung meron pa po kayong tanong at gustong idagdag ay huwag po kayong mahihiyang magkomento sa ibaba. At kung gusto nyo rin naman ng iba pang kwento ng anime ay isearch nyo lamang ang JETV sa inyong mga social media accounts sa gaya ng YouTube at Facebook.
Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ako po si JE. Hanggang sa muli!